Dismayado ang mga kababayan natin habang pinapanood ang balita sa live streaming sa internet hinggil sa walang tigil na illegal na pangingisda ng China ng mga endangered marine life sa nasasakupan ng Pilipinas sa disputed Scarborough o Panatag Shoal. Dahil dito, nagplano sila na magsagawa ng kilos protesta upang kondinahin ang hindi makatarungang panghihimasok ng mga Chinese fishermen sa teritoryo ng Pilipinas. Direct. I do not argue na kanila yun o no. I do not even make a claim. I do not. I consider it as a Philippine territory. Do not poach on Philippine territory ng endangered species. Direct. No question about the sovereignty. Sovereignty is covered. Ayon kay Mr. Lito Gomez, kailangan daw na pigilan ang panghihimasok ng mga illegal na mangingisdang Chinese na nanguhuli ng mga yamang dagat sa teritoryo ng Pilipinas at upang matigil na rin ang pag-iiringan sa pagitan ng Pilipinas at China. Including the international conventions about endangered species, binabiolate ng Chinese. Yung Philippine law on endangered species, binabiolate nila. Sovereignty natin, binabiolate nila. Don't poach on Philippine territory. Di ba? At isa, they are not, you can poach, maybe, sige. Pero they are poaching on endangered species on a very cruel manner. Anong ginagawa nila? Kumukuha sila ng pating. Okay? Kinakain ba ang pating? Hindi. Anong kinakain sa pating? Yun lang, paliklik lang. Fins. Ginagawa yun na sabon. So, paano siya naging very cruel? Kukunin nila yung pating, puputulin nila to, tapos ihuhulog ulit sa dagat. Ito lang ang kinuha nila. Yun lang, yung shark fin lang. Tapos pakakawalan nila yung pating, mamamatay na yun. Pero mamamatay in agony, sana patayin man lang muna nila. Pero hindi puputulin lang, then let go. Pwede rin daw daanin sa mapayapang pag-uusap at hindi sa madugong pag-aalsa. Pakita lang. Hindi naman yung mag-alsaan sa madugong pag-aalsa, kundi yung mapayapa na sabihin natin, ipahiwatig natin sa kanila na bakit ganito at ngayon na kayo pumasok dito. Isa daw sa inaalala ng mga kababayan natin na kapag tumagal ang standoff ay baka mauwi sa hindi magandang sitwasyon ang relasyon ng Pilipinas at China. Ang kinakatakot ko kasi, kapag ka nagkaroon ng masyadong matagal na standoff or magkaroon ng rift, nag-escalate, tumasang labanan natin, nag-recall ng mga embassy staff, personnel and everything, no, naghiwalay ng ganun. Baka ang pwede nga sabihin ng China is, okay, lahat ng Pilipino sa China, umuwi sa Pilipinas. And because of this fear, do you want our country be raped continuously without saying anything? Are we not going to open our mouths or not even maglagay ng placard? We just let them go because we are afraid we will not eat tomorrow. Hindi ba natin kayang i-sacrifice yung fear? We are always afraid. Are we going just to be afraid all the time? Sometimes we have to stand up and say, no, we are not afraid. Isa lang ang dapat nating lakasin ng loob natin. If what we are doing is legal and we feel that it is right, then let's fight for it. Nagmungkahi rin na himukin ng mga kababayan natin na huwag tangkilikin o i-ban ang produkto ng China na kalimitang binibili ng mga Filipino. Gayun din sa mga Chinese restaurant na palagi ang pinagdadausan ng mga mahalagang okasyon. Associations using Chinese restaurants dito. To that effect siguro hindi naman malaking mag-effect sa kanila yan, pero it's just a kind of sign na mayroon tayong tinatawag yung tulad yung sinabi mo, patriotism. Siyam sa 12 leader ng association na sumama sa usapin ang sumang-ayon na gawin na lang sa lalong madaling panahon ang nasabing kilos protesta. Ituloy natin dahil ito hindi para sa atin, sa magiging mga anak at apurara tayo. Kasi we are after the time element, yes. Gawin na natin. Yeah. Para sa kagaganda ng bansa natin pare, kahit na anumang mangyari, gagawin natin yan. Pare. Sa kalooban ko, hindi pa ako mag-desisyon ngayon kasi meron pa ako isinasalang-alang. The same sir. Ganun din. Okay, ikaw? Pareho sa kanya. Tatlo, pag-aaralan mo na. Ikaw, Remy. Sa akin na, tuloy na natin dahil baka wala akong tayong panahon. Gawin natin pero in what way? Ako, sa lalong madaling panahon dahil naghahabol tayo ng oras. Hindi natin alam sa araw-araw may nangyayari dun sa maliit na lugar. Ikaw rin na. Ako, kasama mo ko. Mula rito sa Paris, Richard Villanueva, Balitang Paris Reporting.